So yun na nga no, tapos na tayong kumain ng Jollibee, tapos nakapag-upload na rin ho tayo ng ng ating video na safest city in the Philippines. So talagang meron tayong mga proofs and evidences no. Paano natin masabi na Davao City is indeed legit safest city in the Philippines or throughout the country. And also number 2, safest city in Southeast Asian region. And number 53 naman sila na safest, number 53 naman kami as safest city sa buong mundo, no? So ngayon, pag-usapan naman natin sa title tsaka sa thumbnail ho natin ang cleanest city naman sa buong Pilipinas or throughout the country is number 1 ang Davao City. Tapos number 2 naman ang Davao City as cleanest city sa Southeast Asian region. So napakasaya lang no para sa ating mga taga Davao kasi consistently no na nakuha natin yung dalawang number 1 na napakahalaga ho talaga no sa isang syudad ang kaligtasan at pagiging malinis. So Davao City is indeed a safe, cleanest city. Walang magdi-disagree ho dyan. Kahit ako no, hindi ako mag-disagree. Support ko talaga yung Davao City. Totoo rin naman talaga malinis. At you can see naman sa mga vlog ho natin, di ba, malimit lang ho kayo talaga makita ng ng wala tayong makita air pollution, yung mga smugs kung tawagin, di ba? Wala tayong makita ng mga kalat, di ba? Mga trashes, di ba? Mga solid waste materials na kung saan-saan lang na pinapabayaan ng mga tao after nilang kumain or uminom ng mga juice drinks and the mga bottled water, di ba? So wala kayong makikita ganun dito sa Davao. So in fact, it's indeed Davao City is cleanest city in the Philippines. Pero alam nyo ba na nung nakita ko kanina sa article na yan ay agad kong hinanap si Iloilo City. Like hindi naman sa pinagdududahan ko yung legitimacy ni Nambio.com, pero sige, Davao City, ando na yun. Okay yun, walang diskusyon. Pero how come na hindi man lang naisama sa top 5 cleanest city ang Iloilo City? Diba? In fact, kung ako ang tatanungin ni Nambio, sino nga ba ang pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas? Siyempre, number 1 sa akin, Iloilo. Davao City is number 2. Diba? So yun, okay lang siguro na hindi pasok sa cleanest city ang Baguio City, pero wag naman yung si Manila. Di ba? Nakuha nyo? So with respect sa mga taga Manila, hindi naman sa sinasabi kong hindi malinis ang lugar ho ninyo, pero come on guys, alam yun. So come on Nambios, what happened? So ano ba ang basis kaya ni Nambio? Kasi kahit pa sabi, malinis na tubig, malinis na hangin, malinis na kapaligiran, di ba? Malinis sa surroundings. So Iloilo City, lahat yan, pasado yan, panigurado ko dyan. Tapos pangalawa, si Manila, parang napaka questionable para sa akin na si Manila is pasok sa top 3, top 4 yata siya as a cleanest city sa buong Pilipinas. So number 1 yung Davao City, number 2 is Baguio City, di ba? Kahit pa nga si Baguio City over Iloilo City, parang masasabi kong di hamak na mas malinis pa rin si Iloilo City kumpara kay Baguio. Kasi Iloilo City, wala kang masyadong doon wala, napakaganda ng nila airspace ng Iloilo City. Napaka maaliwalas. Ang ganda ng kailang kalawakan kala atmosphere, wala kang makikitang smugs doon. Whereas sa Iloilo City, ang daming mga syempre basura, marami gawa nung marami din kasing turista nagpupuntahan sa lugar nila, dumadayo. Tapos yun, nagko-cost din yun ng significant numbers of sasakyan. Siyempre, ang iba doon umaakyat, talagang may dalang mga sasakyan, family. Yung iba naman doon, siyempre, sa sobrang dami nga ng mga pasahero, dumarami rin yung mga nag-i-invest ng sasakyan like taxi, di ba, sa Baguio City. So, ibig sabihin, so tumataas yung air pollution index sa Baguio City. Pero ito nga sa bago nating nakikitang mga news sa mga news articles, so Baguio City ang pumapangalawa na pinaka safe cleanest city. So hindi nag number 1 sa Iloilo City at hindi nag number 2 at hindi ka talaga siya pasok sa number 5. So anyari, Nambio. Sa mga taga Iloilo, ang senior rito? Kasi ako man mismo talaga na nakita ko, sabi ko wow, galing Davao City, safest city. Davao City is cleanest city sa buong Pilipinas over Iloilo. So congratulations, di ba? So congrats Davao kasi achievement yan na nag number 1 sa cleanest city. Na kung totoo na hindi naman talaga ganun ka
linis ang Davao City to compare Iloilo City. So yun o, para meron tayong makitang ano talaga, basihan sa sinasabi natin dito about sa mga cleanest city. Listahan ha. So ito o, Davao City places second in the list of cleanest cities with the lowest pollution, with the lowest pollution levels in Southeast Asia according to the 2024 Mid-Year Nambio Pollution Index. So check out the full rankings. Tingnan ho natin. Okay, so rankings, number 1, Singapore City, Singapore, no? Meron silang 32.5 lang na pollution index. Tapos number 2 is Davao City, Philippines with 55.6 pollution index. Okay, yan nakalagay. So basahin na lang, screenshot. Yan. Singapore number 1, number 2 is Davao City, number 3 is Kuala Lumpur. Bandung, Indonesia pang-4, pang-5 ang Baguio City. So second naman siya sa Pilipinas. Chiang Mai, Thailand, number 6. Bangkok, Bali, Phnom Penh. Top 10 Cebu. So well, okay naman si Cebu, no? In fairness din naman kay Cebu. Ang polluted area lang naman kay Cebu talaga kapag binabaybay mo yung mga SRP road ho nila. Yung mga main roads, no? Yung mga papuntang south to papuntang mga south bus station, mga ganun. Basta southern part na destination ng mga highway. Pero pag sinabi siguro yung mga area like basta ang gala ng mga kalangitan, ang kalangan ipapawid. Pero siyempre pag usaping linis talaga overall, Iloilo City talaga dapat. So anyari Nambio, no? So mamaya tingnan natin kung sino si Nambio, kung gano'n nga ba siya ka-legit magbigay ng mga statistics na ganto. Okay, so third, no? So number 5 si Baguio, number 2 si Davao, number 10 si Cebu. Sa Southeast Asian ho tayo ha, dito nagbabase. Tapos number 40 naman si Manila, City of Manila or Manila, Philippines. So automatic City of Manila or baka Manila, Metro Manila, I don't know. So ngayon, tingnan natin dito 4, no? Pasok sa top 16. Sa top 16 na cleanest city in Southeast Asian. So 4 ang pasok na city sa Pilipinas. So it's Davao City, Baguio City, Cebu and Manila. So, 'di ba? Bakit wala si Iloilo City? Ano kaya sa tingin niyo? Mga Ilonggo people, no? What can you say about this issue? About this bagong data or bagong statistics. Bakit hindi kayo sumama? So, bakit hindi napasama ang lugar ho ninyo? Davao City, sa mga taga Davao diyan, again, wala akong against ho dito sa na to ha. Tawag nito, walang against sa lumabas na resulta na Davao City ang pinaka cleanest city sa buong Pilipinas and number 2 naman sa buong Southeast Asian region. So ang kini-question pa lang dito, bakit andyan si Manila at wala si Iloilo City? So what do you think? Ano sa tingin nyo? Tama ba yung ko? Aking pinagtataka dito, Manila over Iloilo? Well, di natin alam anong basis ho nila. Baka syempre, di ba, tubig siguro, surroundings, linis, basta lahat ng pag-uusapan about cleanliness, Iloilo City talaga, pasok sila dyan lagi. Sabihin natin ilog, syempre malinis ang ilog nila doon, gawa nung may isda nga doon, no? Yung isda nila talaga doon edible. So Davao City number 1, so congratulations. Walang hindi ako against dyan. Kumbaga yan nga lang, medyo bilang Davaoin, medyo guilty ako. Parang nakaramdam ako parang hindi ako masyado, kumbaga i-claim ko siya ang pride, ititake ko yung pride na as Davaoinyo na number 1 cleanest city sa buong Pilipinas ang Davao City. Siguro hindi 100%, no? Parang nasa mga 99% lang, no? Oo, kasi yung 1% parang parang tawag nito, para sa Iloilo sana dapat yun, no? Na 1%. So parang with respect sa mga taga Iloilo, kasi dapat talaga deserve ng Iloilo City mag number 1. Pero how come kahit man lang sa top 5 wala sila, 'di ba? Top 4. So like, 'di ba? Parang tayo, no? Curious kung sino nga ba to si Nambio. So syempre basahin natin siya kung sino siya. Kung gaano nga ba siya ka legitimate na institution para maggawa ng survey or magbigay ng ganitong mga datos. Kasi no? It can affect somehow, no, it can affect sa sa feelings ng iba, di ba? At sa lugar, for example, may mga
gustong manirahan, gustong mag-retire sa Pilipinas, sabihin natin, siyempre pag mag-retire, mga foreigner, sabihin natin, may dalang mga pera ho talaga yan. Sabi nga nila pala, hindi daw pala bababa ng 100,000 pesos ang tawag nito, magiging retirement allowance, no? Or parang pension ng mga American citizens na papuntang Pilipinas. So hindi daw bababa doon sa ganung pera nila, value in Philippine peso or Philippine money. So ibig sabihin malaking pera na 'yon, no, para dalhin nila, gagastusin dito sa Pilipinas. So kahit saan man yan sa Pilipinas, sa Cebu, Davao, Iloilo, Baguio or Manila. So ngayon, pag marinig yan or malaman niya ng syempre ang mga foreigner, syempre diyan talaga sila magbabase, no, sa mga websites talagang nagbibigay ng mga legit, no, na mga information about sa livable city. So syempre pag livable city talaga ang hahanapin mo talaga ng mga banyaga, kahit hindi man banyaga, kahit tayo, di ba, doon talaga tayo sa livable city, like safest and cleanest, and yung cost of living, no. So cost of living, livable city siya dahil mababa ang presyo pero masarap din kalidad ang mga produkto at serbisyo. Tapos malinis tirahan, walang panganib, no, walang banta sa seguridad like hold up, snatch at kung ano na pa na mga insurgency. Anyway, so yun lang, no. Tapos malinis syempre yung yung hangin, dapat walang pollution. So ngayon basahin natin si Nambio kung sino nga ba siya. Kasi nakapekto yan, no, sa magiging ekonomiya ng isang syudad dahil sa nagbibigay ng mga mali-maling information. So hindi sila pwedeng mag-spread ng fake news. So basahin natin kung fake news ba sila, legit ba sila, scam o meme lang, di ba? So tingnan natin sino nga ba si Nambio. Basta ulitin ko, I have nothing against Davao City, so I'll take it as a pride of Davaoenyo na hinirang tayong isa sa pinakamalinis sa buong Southeast Asian. I mean top 2 talaga, no, next to Singapore City. Tapos number 1 tayo sa Pilipinas. So congratulations sa ating mga taga Davao. Yan nga lang, I feel a little bit sad para sa mga Ilonggo people kasi nga hindi napasama yung kailangan napakalinis, napakagandang Iloilo City sa cleanest city sa top sa alam mo yung nalagpasan-pasan lang ng Manila. How come? So paki-comment nga dyan mga Ilonggo at mga taga Manila, di ba? Anyari, paano kaya nangyari yun, no? Okay, so ito na, nahanap na ho natin Nambio. Kayo rin i-search nyo rin sa Wikipedia kung gusto yung malaman kung gaano nga ba ka legit, no, or anong level of legitimacy ni Nambio.com na siyang nagbibigay ng data or statistics sa kung sino ang pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas at siyang pinakaligtas tirhan sa buong Pilipinas. Okay, so Nambio is a Serbian crowd-sourced online database of perceived consumer prices, real property prices, and quality of life metrics. The website was founded in April 2009 by former Google employee Mladen Adamovic. To enable users to share and compare information about the cost of living between countries and cities. Since 2012, the website has been operated by Nambio DOO Biograd Palilula, a Serbian private limited company run by Adamovic. According to the Adamovic, the website earns money through advertising and the sale of subscriptions to its APL or API. So ganoon na pala katagal ang Nambio.com. So ibig sabihin legit sila, no? Kasi kung hindi sila legit, edi sana ay nagkaroon na sila ng backlash or backlash, no? Ibig sabihin na matagal na silang hindi binibigyan ng opportunity or pagkakataon na mag-publish, no, ng mga ganitong mga statistics, di ba? Ng ganitong mga result of service. Kasi kung hindi naman sila talaga legit, syempre pwede silang kasuhan, di ba? Pwede silang maparusahan, di ba? Sa ginagawang mga fake news, di ba? Or mga walang tamang basihan, no, ng kailang mga sabihin. Hanggang ngayon from 2009 andito pa rin sila, is still existing. So ilang years na ba? So 10 years mahigit na, no? So 10 years plus years na ho silang
operate, no, dito sa internet. So ituloy pa natin yung pagbabasa habang nakatutok yung ating camera sa ano dito sa ating mga traffic situation dito sa Ateneo de Davao University area. Okay, tuloy natin. Nambius crowdsourced data can be inserted or altered by anyone accessing the website and is not peer reviewed. Data is also manually gathered by the operator from sources such as a company and government websites, which is done in half-year intervals. It is then combined with user-generated data by giving it extra weight in the final score calculation according to the company. As of 2017, it was the largest database of user-generated data about cities in the world. O, diba? So, legit pala talaga si Namyo.com. Kasi ano na sila, naging ano sila top 1, no? Or the best or the biggest database source or largest database of user generated data about cities in the world. So legit ho sila, no? So wala nang mapag-question dito. So ang ano ko na lang dito, ang tanong or hindi man talaga makapagbigay, hindi pa makapagbigay sa akin ng lina dito is kung bakit, no, wala si Iloilo. Bakit andyan si Manila or bakit Manila City or City of Manila over Iloilo City. So maaaring kayo dyan ay makakasagot sa akin dyan, no, sa aking mga katanungan. Curiosity. Basta okay ako kay Davao mag number 1. Pero hindi ako okay na Manila is mas ano pa, mas naging ano pa sila, no, mas malinis, mas cleanest city pa sila compare kay or over Iloilo City. As of 2020, this possibly applied to user-generated data on housing prices as well. O diba? So mas lumawak pa yung kanano, yung parang coverage. Hindi lang sila sa mga cleanest, livable, pati sa mga housing prices na rin, no. Talagang pinasokan na rin nila. Kumbaga parang isa na rin sila, no, sa credible sources para sa mga mura and kalidad ng mga housing, no, sa buong mundo. Tama ba yung ano ko doon, yung aking interpretation sa binabasa? So kaya na bahala dyan. Basta basahin nyo, nambyo.com. Andyan sa Wikipedia, available ho yung ano nila, yung kailang site, yung description and information about sa kailang ano, website or yun, website nga. The quality of life index is a combination of it baka 8, no? So the quality of life index is a combination of 8 sub indexes: purchasing power, safety, healthcare, cost of living, property price to income ratio, traffic commute time, and pollution tsaka climate. Yun, no? So yung kanang ano, quality of life index. The website's crime index intended to serve as an overall crime level estimate is compiled from the answers to users survey, which have been processed by a Java program backend to produce country or city level ratings on a 100-point scale, with higher values indicating worse crime. There is also a safety index, with higher scores indicating a safer city. Nambius data points on crime have been criticized by academics and by the media as unreliable and at times misleading. Ayun, no? Diba? Yan ang sabi ko sa inyo, no? So sometimes, ano siya, hindi sila ganun ka-credible and misleading. So ito na nga yung ano, wala akong medyo paghuhugutan na iba na medyo itong cleanest city na to is medyo questionable para sa akin, no? Kasi nga, hello, Manila over Iloilo. Di ba? Kahit nga mag-second ang Davao City as cleanest city next to Iloilo City, wala akong palag doon. Di ba? Wala akong palag kasi legit naman talaga na malinis ang Iloilo City over Davao City. So I have nothing against Davao City as one of the cleanest city, pero yung Manila over Iloilo, so di ba? So ano siya? Joke yun, o di ba? Kasi nakatawa yung ano, yung ganong resulta. So Nambyo, ha, ayusin niyo ang ano niyo, inyong tawag nito, yung inyong mga resulta.
Kasi nakasira ho kayo ng ng reputasyon ng isang lugar. In 2017, a Swedish man manipulated the crime stats of the land Sweden by repeatedly submitting negative ratings in this category at a time when the relevant data set was very small. In less than a day, he succeeded in making it show up as the most dangerous city in the world on the website's crime index rate page. He commented, "Nambio should hardly be considered stats. It's more like reviews. Anyone anywhere in the world can change the data as many times as they want, completely anonymously." Ayun, no? So yun ang tinutukoy ko. So yun lang siguro. Kaya na bahala magtuloy. Ang haba nito, oh. Ang daming sinulat dito. So I have to cut this end na, no, yung video. Basta yun lang. Congratulations sa mga taga Davao City kasi hinirang ho tayo na cleanest city sa Pilipinas, and we are second cleanest city naman sa buong mundo. Sa buong Southeast Asian region. We're next to Singapore City. Alam naman natin ng Singapore City, no, na sila talaga yung grabe ka stricto, kahit yung pagka dudura ka daw doon, may may multa daw pag dudura ka sa lansangan, sa public places, pagtatapon ka ng mga chewing gum o any ng mga wrappers. So dito sa Davao, wala pa naman ganun hindi pa naman ganun ka stricto, hindi pa naman ganun kataas, or hindi pa kami umabot sa ganung level sa pagiging stricto sa Davao City. Yung magtapon ka, dumura ka mayroon kang may fines, or magtapon ka ng any mga trashes, no, like chewing gum or mga plastic, mga waste materials na tinapon natin kung saan. So hindi pa naman nakatakot at nakakahiya nga lang na gagawin mo yun dito, tapos ang dami makita. So talagang nakahiya yun, no. So mahuhusgahan ka talaga ng mga taga rito, kasi nga meron dito sa Davao na disiplinado talaga mga taga Davao. Hindi kami nagtotolerate dito ng ganong mga behavior. Talagang pinupunaho namin yan. So meron nga ito one time, no. So merong Indian National doon sa somewhere sa Gaisano Mall. Malapit lang kasi yung mga mga apartments, no, kung saan nakatira ang mga Indian National na nag-aaral naman sa Davao Medical Foundation School. Basta congratulations pala sa taga Davao kasi number 1, no, sa physician licensure exam. So DMSF. And ayun na nga, bali meron balik ka India na yon, meron siyang bitbit na parang sa Chicken Joy, parang sa bucket, no. Tapos ang ginawa niya, iniwan niya dun sa kalsada sa ganito, iniwan niya dito somewhere, ganyan. Iniwan niya yung may mga buto-buto doon sa kanyang bucket ng Chicken Joy Chicken Joy bucket, ganoon, sa Jollibee bucket meal, mga ganoon. Tapos ngayon nasundan ko siya, tinanong ko siya na, "Sir, wag mong iwanan diyan yung kalat, tsaka mo na maghanap, bitbitin mo muna yan temporarily hanggat wala ka pang nakikitang basurahan. Pag mayroon ka na makikitang basurahan, tsaka mo na itapon doon." Yan sabi niya, alam niya naman daw yun. Sabi niya, alam ko yun. Ang purpose ko kasi niya, nilagay ko dyan para sa mga stray cats or stray dogs. Well, okay, may point din naman siya. Tama siya, no? So, huli siya pero hindi kulong. So, meron siyang point na para sa talaga yun. Pusat aso, totoo yun. Hindi yun niya ginawa dahil siya ay balahura, bagla, or yun na nga, sanay siya sa mga makalat at maruruming marumi, no, mga makalat. So ginawa niya yon, hindi nga dahil sa kalat siyang tao. Ginawa niya yon dahil para sa pusat aso. Yun nga lang sa mali na paraan. So tama, good okay ang intention. Okay, good yun. Yun nga lang mali kasi siya, littering pa rin ang tawag doon. So maaari naman niya siguro ilagay na doon malapit sa may basurahan, di ba? Kahit paano, kasi yung mga asot pusa, mga stray cats, mga homeless na mga dogs, di ba? Pupunta naman sa basurahan yung mga yan, tapos doon yan sila mga ngalkal ng mga leftover ng mga tao. So kahit paano, pag punta ng mga pusa at aso doon sa basurahan malapit, meron siyang makikita doon, bucket ng Chicken Joy na mayroong mga buto-buto na pwede lang kainin, di ba? Sila siguro, thank you for watching. I have to say goodbye and ingat. Let me know in the comment box. Pag-usapan ho natin, no? Healthy conversation, no hate, no bashing.